Isang kisap mata lang. Kasi pag nag-rapture, bigla ring mangyayari yung digmaan. So, hindi na to panahon ang lakwatsa. Amen? Biglang darating ang sakuna. Hindi sila makakaiwas sapagkat ang pagdating nito ay tulad daw ng pagsumpong ng sakit ng tiyan ng isang babaeng manganganak. Katulad ko nung si Abby ay pinagbubuntis ko, ang sabi ng doktor na yon, sabi niya, December 2, manganganak daw ako kay Abby. Pero isang umaga, November 19, nanganak na po ako. Ito yung sinasabi dito. Pagsumpong, na sinasabi, 2012, na magra-rapture na. Kung hindi 2012 mangyari, katulad nung panganganak ko, December 2 pa ang due date ko. Amen? Diba? Minsan 2 weeks ahead. Minsan delay. So, pero dapat dapat nakahanda na sa bag, yung mga damit-damitan mo dyan, yung mga mo dyan, nakakailangan mo kapag sinumpong ka, on the spot, bibit-bitin mo yung bag mo, pupunta ka ng ospital. Hindi yung, nung ka palang pamasahe, o pambili ng diaper, hindi handa. Amen? So, kailangan ang sabi ng Diyos, ito daw ay katulad daw ng pagsumpong ng isang babaeng manganganak, na ibig sabihin, bakit kaya in-example yung babae na manganganak? Ibig sabihin, manganganak dahil buntis. At yung pong nangyayari ngayon ng mga signs, yan po yung buntis na. Na meaning, ibig sabihin, lalabas talaga yung bata. Ibig sabihin, mangyayari talaga ito. Amen? So, kailangan handa ka, nasa bag na ang mga gamit mo. Ready ka na to face the Lord? Yes, Lord! I'm ready. Para hindi tayo mahiya. May panahon pa, amen? Kung ilang araw, kung ilang linggo, kung ilang buwan, hindi ko alam. But be ready. Naku, ikaw man ay may tinatago pang nakasalanan na tinatakluban, buksan mo na yan. Ipahayag mo na yan sa Diyos. Anyway, alam naman na yan ng Diyos. Wala tayong may tatago sa Panginoon. Amen? Verse 4, ngunit wala na kayo sa kadiliman. Tayo, mga kapatid, kaya hindi kayo mabibigla sa araw na yon na darating na parang magnanakaw. Hindi tayo mabibigla rito. Bakit? Pinag-aaralan natin at tayo ay na kay Kristo at si Jesus ang ilaw, kaya wala tayo sa dilim, maliwanag ang isipan natin, maliwanag na nakikita natin ang sitwasyon, kaya hindi tayo mabibigla sa panahon na to. Pero marami ang hindi nakakaalam nito. Amen? Glory to God. Verse 5, kayong lahat ay kabilang sa panig ng liwanag, sa panig ng araw, hindi sa panig ng gabi o ng dilim. Kaya nga, kailangan tayo'y manatiling gising, laging handa, at malinaw ang isip, at di tulad ng iba. Sa gabi ay karaniwang natutulog ang tao, at sa gabi rin ay karaniwang naglalasing. So, sinasabi na ng Diyos kung ano yung mga ginagawa ng mga taong hindi handa. Natutulog, naglalasing. So, kung may mga anak pa kayong lasenggo, pamangking lasenggo, na hindi makatulog kung hindi inom ng alak, medyo ipabasa nyo sa kanya ito. Uy, nakasulat ka pala rito sa Bible. Na? So, bigyan po natin sila ng babala. So, kailangan po sa atin ay maging alagad ni Kristo. At ang alagad po ni Kristo, ang sabi sa John 8, nagpapatuloy, nananatili kay Kristo. Di ba alam nyo ba yung mga Noranians, Vilmanians, mga fans, mga alagad ni Vilma, alagad ni Nora, na kung saan man yan pumunta, sigurado kabuntot yan. Nakasuporta yan. Diba? At ginagaya pa, yung forma ni Nora, minsan naglalagay pa ng nunal dito para maging kamukha siya ni Nora. Na dapat ganun din tayo kung alagad ni Kristo. Ginagaya natin si Kristo. Yung ugali niya, yung lakad niya, pati yung kanyang larawan, maging makita sa iyo ang ugali ni Kristo.
Amen! Glory to God! Sapagkat kung sasabihin mong, ay, basta ako sumasampalataya kay Kristo. Marami nagsasabi niyan, sumasampalataya ako sa Diyos. Okay, pero sabi ni Satanas, sabi rito sa Santiago 2:19 to 20, sumasampalataya ka na ang Diyos ay isa, hindi ba? Mabuti yan. Pero ang demonyo man ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. At ang tawag ng Biblia sa sumasampalataya lang, verse 20, isigaw nga natin, isa kang hangal. Amen. Ang sabi dito, isa kang hangal. Nais mo ba bang patunayan ko sa iyo na walang kabuluhan ang pananampalatayang walang kasamang gawa? Verse 26, patay ang katawang walang espiritu. Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa. Okay. So makikita natin, alam na ngayon natin kung sino yung mga susunduin. Yung may pananalig at mayroong kasamang gawa. Dahil sasabihin mong, basta ako, born again ako, nananampalataya na ako, lagi ako nasimba, wala ka namang ginagawa. Ang sabi sa iyo ng Biblia, isa kang hangal. At ang hangal ay hindi papasok sa langit. Hindi po ito masusundo. Dahil ang tawag sa iyo ng Biblia, isa kang patay. Sabihin mo nga sa katabi mo, patay kang bata ka. Amen. So, kailangan natin mabuhay, no? Dahil, kita nyo, no, ang Panginoon, napakabuti. Para maintindihan daw natin yung, kasi maraming sabing, I have faith in God, I have faith in God, I believe in God, I believe in God. Ganyan naman sinasabi ng tao. Pero, ang sabi ng Diyos, para madali mong maintindihan yung mga faith mong sinasabi na yan, tingnan mo ang katawan. Na kapag umalis yung espiritu, patay ang katawan na yon. Na kaya nga during rapture day, ang darating espiritu, kaya nga unang bubuhayin yung mga namatay, dahil yung espiritu walang katawan, kaya patay, dahil walang espiritu. Kaya nga yung espiritu na namatay na kay Kristo, unang bubuhayin yung mga namatay, para maging kumpleto, para malaman, ay si Susan ka pala. Kasi walang muka ang espiritu. Amen? Na kaya kailangan silang buhayin kasi andun ang kanilang image. That's why Jesus is the image of God. Kaya kailangan niya magkatawan tao. Kasi ang God hindi mo talaga makikita. He is a spirit. Kaya nga sabi sa Colossus, di ba, si Jesus, ang kalarawan talaga ni Kristo, the exact image of God is Jesus Christ. Para makita niyo ang mukha ng Diyos. Amen? Glory to God. Napakabuti po ng Diyos. So, kasi, sabi, patay ang katawang walang espiritu. Katulad ng mga rarapturin na to, na yung espiritu naman, no? Espiritu na walang katawan, patay din. Kaya kailangan sila muna ang unang buhayin para magmimit sila, tak, di ba? Para makilala, magkakilanlan sila. Ikaw pala yan. Andito ka rin pala. Nasaan si ano? Bakit wala dito? Ay, naiwan. Di ba nagtuturo yun? Di ba lagi sa church yun? Bakit wala dito? Magkakakilanlan. Praise the Lord. So, sabi, patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa. So, wag po kayong maniniwala sa katuruan na kapag tinanggap na si Jesus Christ, saved ka na. I'm born again. Dati nung ako'y nasa kasalanan, hindi ko sinasabing born again ako, nahihiya ako. Kaya nung naalaman nilang born again ko, matagal, born again ka pala? Sabi ko, matagal na. Hiyang-hiya akong sabihin, matagal na, 1987 pa. Ba't hindi alata? Mukha ni Satanas na nasa akin No? Ugali ni Satanas, at gusto ni Satanas, yung mga ginagawa ni Satanas, ang ginagawa ko. Pero ngayon, ayoko na. Alagad na ako ni Kristo. Kaya kailangan maging kalarawan ako ni Kristo, kilos ni Kristo, ugali ni Kristo ang ginagawa ko. Dahil ako ay alagad na ni Kristo. Amen! Hallelujah! Truly, God is powerful. God is great. Nothing is impossible with our God. Nothing.
Glory to you, Jesus. No? So, wag po tayong tumula doon sa 10 birhen. Ibig sabihin, 10 birhen Kristiyano, kumbaga eto, ang kabuuan bilang natin lamang, ilalagay natin sa maliit, 10 lang. 5, itong grupo na to nakapasok, itong grupo na to hindi nakapasok. Bakit? 5 hangal, 5 matalino. At sino yung tinatawag na matalino? Ito yung nakinig at nagsagawa. Sino yung hangal na tinatawag ng Biblia? Yung nakinig, nandinig, andito rin, pero hindi nagsagawa. Isa kang hangal, ang sabi ng Biblia. Amen? So, ang sabi po rito sa Mateo, tingnan natin kung ano ang sabi ng Mateo 7:24 to 27. Ang sabi rito, kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kung ito ay may tutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. So ang matalino ay nakasaad dito, nakikinig at nagsasagawa. At ang sabi naman ng verse 26, ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga aral na ito ay matutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa may buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay, ito ay bumaksak at lubusang nawasak. So ipinakikita rito na lubusang mawawasak ang isang taong nakikinig lang, period. Sumampalataya lang, period. Hindi nagkaroon ng plus work. Kaya, ang lino na sinasabi sa Biblia, kung sinasabi mong totoong nananalig ka sa Diyos, magsagawa ka. Ay, ano naman ang gagawin ko? Eh, nagsisimba naman ako tuwing linggo. Meron kang gagawin. Lucas 24:47. Anong sabi dun sa Lucas 24:47? Sa ganitong paraan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat maihayag sa lahat ng mga bansa, sa kanyang pangalan, sa Panginoong Yesus, simula sa Jerusalem. So, merong gagawin ang mga sumasampalataya kay Kristo. Yung totoong naligtas. Naligtas ako. Kaya anong ginagawa ko? Nangangaral ako. Kaya nga tayo nandito ngayon eh. Kayo lahat na impluwensyahan ko. Kayo lahat na pangaralan ko. Ano ang ipangangaral daw natin? Maski kayo po pwede niyong gawin ito. Ang sabi, ipangaral daw ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat daw maihayag sa lahat ng bansa. Meaning, ang gagawin mo na lang magsisi. Bakit? Tapos sabi, kapatawaran. Bakit ganun ang salita nito? Kasi po ang kapatawaran na ibigay na ng Diyos. Ang gagawin na lang ng mga tao magsisi. At pag sinabi pong magsisi, may kasama po yang pagtalikod. Kaya Matthew 4:17, ang unang preach ni Jesus Christ, ang sabi niya, magsisi na kayo at talikdan ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang maghari ang Diyos. Yan ang unang-unang lumabas sa bibig ni Jesus Christ nung siya ay magministeryo dito sa lupa after ng kanyang water baptism. Ang sabi niya, magsisi na kayo. Talikdan nyo na rin ang kasalanan nyo. So, laging dalawa. Nakikinig, nagsasagawa, nagsisisi, at may tatalikuran kang gagawin. So, hindi pwedeng pagsisisi lang ako, napagod ako sa pagsisisi. Mabuti na lang napagod ako, no? Ang tagal kong tumalikod. So, dapat kayo, mapagod na rin kayo. Mapagod na rin po kayo, no? So, kapag itinuro po natin yung pagsisisi at kapatawaran sa lahat daw ng bansa, ang sabi rito, bansa, ang laki. Ay, baka pamilya mo pa lang o kaya sarili, o sa sarili mo na lang. Nasabi mo na ba sa sarili mo na magsisi at tumalikod? Kaya hindi ka makapagdala, hindi ka makapagsabi sa ibang tao na magsisi ka. Hindi, babalikan ka. Hoy, ayusin mo muna sarili mo bago mo ako pagsabihan. Kaya hindi ako makapagsalita noon. Kasi wala ako sa ayos. Wala ako sa hulog.